galing siya sa Cambodia na bumalik dito at excited din naman siya sa mga mangyayari. Kasi actually, na ilang beses na natin na nakita at nakausap, talagang na-miss niya rin yung RSG. Yes, Okay, sir. at narito na ang ating mga marshals na mag-officiate ng laban. Hindi sigurado nila ang fairness at integrity ng ating game. At kilalanin na natin. Simulan na kaagad na. Once they were the raiders that ruled the sea. Though that era has passed, who's to say they can't run it back? With Nibor making his debut and the return of Demon Kite! Rise! Slay! RSG Philippines! This is no longer the barangay we have come to know, but with a roster of decorated veterans and young talent, the fire to prove that they can still stand with the strongest teams in the world remains. Don't forget, they hail from the barangay. They are Smart Omega! And their coaches, Coach Panda and Coach Lembot. MPL Arena, make some noise for our first match of day number 2! Unahan yan ng RSG Philippines kasi Demon Kite, Aqua at Nibor at si Light. Medyo bago na, medyo luma. Kasi nga, imbis na sinat sa makikita natin, debut game ni paring Robin. Ni Kuya Robin. Si Robin na biniligtad. Sana di siya mahilo. Sana di mahilo, pero dito ako mas excited. Yan na, eh. Nakakahilo ba? Smart Omega ang magbibigay niyan. West, Matt, Ryle, Luis at Mark. Ito yung barangay na bago. Nandyan yung mga players dati ng Smart Omega. Nandyan pa rin si Matt, nakita na rin natin si Luis. Pero may mga bago ding salta dito na sa barangay. Ang taas na first runner-up team nung MDL Philippines Season 2. Tinawag nila ang sarili nila doon sa kanilang trailer na mga sisiu. Ang greedy din eh. Yung kanilang composition dito, kumuha sila ng glue, kung gusto mo ng backline access, and medyo makunat din talaga. Kaya lang yung match up dito sa Golden Midnight eh. Ano bang masasabi mo rito? Lamang na lamang dito yung Harit kasi you can't really out-trade versus the Harit as Bruno kasi yung kapal ng shields, ang hirap niyang labanan. And of course, yung damage output din na nilalabas mula dun sa kanyang Sacrificio ay napakataas. It is, however, a skill-based matchup. It just naturally, yung transition ay napupunta lang talaga sa Harit. Pero kapag nakakuha ng konting lead yung Bruno, again, it's the same thing. Tuloy-tuloy lang yung objective niyan. And all things considered, may Nolan aspect din kasi yung lineup ng RSG. Yeah, parehas first game Ayun. na magkabilang team. Itong laban na ito, unang subok para sa bagong barangay at bagong mix naman para dito sa RSG. 4 p.m. MPL na. Alam niyo na, anong oras na rin kasi? Oo, 4-10 na actually. 10 minutes sa lagpas. So, Kasi kanina 10 pa minutes, MPL. 10 minutes yung draft. Kanina pa MPL pala. Ito, matindi dito. Ang bilis ng wave clear, pare. Yeah. Ng Omega. Pag pinatagal mo to, nako, ay, si Strong Grip na ata kasi. Si Lembot pala to. Binabati ko pala si Coach Strong Grip na nakaupo dyan. Alam niya na yan. Pero ang masasabi ko lang dito, yung late game dito na kilala pa rin yung Omega, pwede pa rin mangyari. Lilia Hylos, ang hirap mag-push niyan. Yeah.
bagong identity, pwedeng madala pa rin naman talaga kung Oo. ano man yung nasimulan ng Smart Omega. Pero base dito sa Emblem Midnight, ano bang mga kapansin-pansin? Kapansin-pansin actually yung Festival of Blood, I think nahawak ni West on the Harith, if I'm not mistaken, adding yung kanyang nakukuhang spell amp mula doon sa kanyang mga magic damage kasi parang ano yan ang dating niyan yung parang bagong improved na Lunox na napakataas ng damage mo, napakataas pa rin ng sustain. So it is gonna help pagdating sa mga skirmishes tulad nito. Mabubuhay siya dahil may additional layer of HP siya nakukuha mula sa kanyang mga pokes. Humiwa lang ng bahagya si Demon Kite doon sa bottom lane at nakaramdam si West. Buti na lang medyo malapit si West doon Yeah. sa may tower. Kung medyo napababa pa siya ng onte, could have been a kill para kay Demon Kite. Tandaan natin, medyo makati pa rin ang Bruno sa level 1 early, lalo na't wala pang 4. Yeah. Si West, pag nag-4 yan, tsaka yan babanat. Anyways, Ang hirap lapitan ito. Oo. Lilia Hylos. Parang ano to Lilia actually, Hylos eh. bagong luma to eh. Kasi Oo nga naalala natin, season 6 ng Smart Omega, yung Lilia Hylos, ginagamit nila to, prominent to sa roam and support. Tapos yung nag-i-invade, parang ang hirap nga naman laban. Kasi kapag nadikitan ka, wala nang takbuhan. Oo nga eh. Ang taas kasi ng DPS. Yeah. Tapos yung DPS nitong Lilia, ayan yung putok-putok jutsu. O yung mag-gloom. Oo, yun nga eh. Yung DPS damage niya, akala mo walang damage. Eh. Oo. Maliit siya na chunk, pero pag napadami, patay ka. Ano yan? Parang Oo. ano yan, yung concept ng piso. Oo, piso-piso Pag lang. dinamihan mo, makakabuo ka pa rin ng 10 piso. Yun nga eh. So, yung early game dito ng side ng RSG, kailangan, pag lumapit sila, kailangan nila respeto yan. Yung mga ganun. Ayan na. Okay, kakasabi ko lang, nilabas na may Glorious Pathway, pero medyo sa kabilang side. Dahil lumabas si Demon Kite! Uy! Demon Kite with a dodge! Pero babanatan na si Nibur. Demon Kite! Ang ganda naman ng pagkadulas. Napakaganda ng iskapo doon. And gusto ko yung sinasabi mo, madulas yung lineup dito ng RG. May daming dash. Mahirap hulihin itong si Light. Pero ngayon, Okay. tatamba na. Nagdabog si Light, nagdabog yung baka sa kabayo. First blood. Mula kay Aqua. At nilabas Ay! pa yung Mini Lord. Yung Mini Lord, okay, bumanat, binabanatan si Rail, pero poke lang pala yun. Okay, kalma lang, kalma lang. Pero speaking of the Lord, yung bagong Lord, or yung magang Lord, Grabe, no? para dito kay Light, masakit-sakit din yan eh. Etong Vixana na to, biruin mo, medyo ano to eh, medyo may ibang jutsu talaga to. Oo. Turtle pa lang, may Lord na siya. Tama naman, di ba? Bagong barangay. Di bagong lord. O, lagyan natin lahat ng bago. Oo eh. Actually, yung Hylos Jungle hindi na bago. Nakita natin yun ng Oo, F3. dati. Ang naglaro niyan, I think, Blacklist pa nga. Yep. So, itong concept ng Hylos Jungle, malakas to talaga sa early game kapag nadidikita mo yung target. Even against assassins like Nolan. Kasi yung additional sustain, yung additional crowd control na binibigay ng isang Hylos, lalo pati yung Glorious Pathway, may panghabol ka, it is really useful in taking down these targets. Unfortunately, for Smart Omega, hindi pa kulang yung damage nila. Ay, hindi pa sapat Yeah. yung damage nila. Basically, kulang pa para patayin si Demon Kite nung time na yun. And in contrast, RSG, they have overwhelming damage kasi kilala naman natin ang Nolan, high burst capabilities early to mid game. Yeah, naka-Hunter Strike na nga rin dito si Demon Kite. Ngayon, papasok ba ako pa ng Smart Omega? Yan na! Here we go, Glorious Pathway, nilabas, pero nilabas na naman yung Mini Lord, nakapagpakpakan dito sa loob ng turtle at nagdabog! Si Live dito Minoman Fury, tapos may mga lasit na Nabanat, si Demon Kite. Maghabol na ang side ng mga Raiders at ni-raid ang dalawa sa kupunan ng Omega at tumamba na pa si Kosei is the way. With the volley shots in Shinampu, Ninibor, at iba talaga galawan ng mga Robin. Wow, tatlo! Ang tindi mo naman, Bidoy! Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega RSG Philippines. Ramdam na ramdam nila. May mga pagbabago sa lineup. Pero ito pa rin yung task force na nakasanayan natin. Oo, may iba pa ring aggressiveness na binabato ang Raiders ngayon. I like the commitment from RSG. Once na na-reset yung teamfight, actually medyo wala silang pake doon sa Turtle. Nung lumabas na yung Minoan's Fury coming out from Light, kita natin nag-engage agad yung RSG onto the targets na pwede nilang mahanap. And Smart Omega, again, kulang pa din kasi yung kanilang damage output. Hindi pa ganun ka-online yung Harith on West. Kaya naman hindi pa sila makalaban ng 5v5 engagements versus RSG. Yeah, Enchanted Talisman available na kay Ryle. So kahit pa paano yung extra cooldown reduction para dun sa kanyang mga pokes. Grabe. Ay, Ang tagal na palang pinili nito. Oo. Yeah. Pero Rome ano yan? Rome Hylos. season 10 pa, no? XP. XP. Si Cram. Oo, XP. XP Wow, season Ang tagal 10. na. Hindi ko na maalala. Ang tagal na. Nandun pa tayo sa Eastwood. Oo. Layo Oo nga, na, ang layo Pasig- nun. Pasig pa yun, Pasig. Makati na eh. Oo. Pero ganda na nga, maganda to na tinututukan. Oh! Ay! My Nang! club. Sabi ni Demon Guy Boris, mamaya ka na magsalita. Mamaya ka na magsalita, Boritz. Ito na nga, the devil form.
Wow! The Devil Demon, the Smiling Demon is back! Na-miss niya dito sa Pilipinas. Ramdam na ramdam mo eh. Alam niya na kaya niyang sumabay. Pagbalik niya dito, ito kaagad debut game ko. Papakita ko agad sa inyo kung gaano kalupit gumamit ng Lola. 3-0 Yeah. na KDA. Grabe. And gusto ko lang i-highlight gaano kalinis yung execution ng blueprint ng RSG. All things considered, ang gusto nila mangyari is ma-activate nila yung Nolan, which they are doing so right now. Magamit nila yung zoning capabilities ni Nibor on the glue, which is why nag-make sense yung kanyang Radiant Armor first item pickup. Kasi puro magic damage yung Smart Omega. And you also have to say na objective taker lang talaga. Ano to, parang throwback din to ng Empire kung maaalala natin yung Yeah. See You Soon. Yeah. Si Kusei, wala siyang pakialam sa mga skirmish na nangyayari sa mapa. Ang Oh. kalaban ko, Tore. Tore only no? Sin sa mga favorite niya, Slam coming in for Nibor, pero nilabas si Zaman Force ni West para maka-out doon sa aggressiveness ni Nibor. Okay, may nagamit na kagad na kit dito ang Smart Omega. Pero tingnan mo si Nibor. Grabe yung zone. Si Mark pa yung binabanatan niya dito. Nandun Oo. yung mga slam-slam. Pasok si Ryle dito. Umaamba-amba lang ng kanyang mga glooms. Pero grabe yung pinapamalas dito ng RSG. Hindi na sila nag-hold back eh. Oo. Atake na kung atake ang kanilang papamalas. Grabe si Ay! Nibor, Oh! pare. Okay, hinila dito si Nibor. Masyado daw malalim. Na-offense siya. Medyo Lalim. na-open siya kasi na-open si Luis. Kaya I'm offended. Oo, hinila niya pa no? Sabi niya, sama ka sa amin sa barangay. Ayun na. Ngayon, may punish na gagawin yung Omega doon. Sinama sa barangay. Oo. Masyado kasing Uli ka muna. Masyado ka na kasing maasim sabi at niya. masyadong malalim. Na-curfew, kumbaga. Oo, boss, Na-curfew. masyado kang matagal dyan eh. Ah. Anong oras na kasi? Sama ka muna sa amin. Sabi kasi dyan, bawal tumambay dito. Eh, Oo. tumambay siya. Hinuli siya ngayon ni Luis. Nahuli siya ni Kapitan Luis no? Yeah. Pero kung nakalusot siya doon, pwede yun kasi may split-split pa siya eh. Pero maintindihan natin kung ba't ginagawa yun eh. Na-mention nga natin kanina, malaki yung ginagawa talaga ng XP ngayon eh. Yeah. Yung mga ganun, hindi natuturo yun eh, ginagawa ni Nibor. Ano yun? Yung pag namatay ka, fine. Pag Oo, di ka no? namatay, ang pogi mo. Basically, kailangan yun. Nasa blueprint, Yeah. nasa trabaho ni Nibor. Sayang, no? Na i-cover. Pag namatay, okay lang. Walang Muntik na problema. pala siya maging pogi. Oo. Pogi Kaso naman hindi, siya. namatay. Pogi naman siya. Dagdag pogi points lang pag ginawa. At least nininaw, no? Oh, buti nilinaw mo. Ayan na naman, Oh, yung nagpapapogi na naman, oh. Ayun, may sabang pogi dito. Ayun, pogi din. Uy, may Ayan. Ay, hinila na naman sa barangay, oh. Bakal tumambay dito, sabi ni Luis. Oy! Ayan, Nabuhay! Pogi naman pala! Sabi ni Nibor, split na ako dito, bro. Ay, Englishero pala si Hindi siya sabi na kay Panda, split na ako, bro. Ay, nagpa-pro ba si Panda? Mewan ko. Anyways, Okay. Lord, para kay Demon kahit napaka-basic naman nun. At ngayon, mag-glorious pathway pa out ang Omega. Yung mga ultimates nila, ginagamit at kinocommit na nila pang disengage. Oo. So masasabi natin na dumadating na sa punto na alam na ng RSG, kuha na natin yung kilite, alam na natin kung paano gagawin na i-domina yung first mid part Yeah. ng game na ito. Parang bad news yun, pare, kapag ginagamit mo yung mga ultimo pang out. Yeah. Oo. Well, yung kay Luis okay lang. Pero yung yung kay Nibor okay lang. Pero yung entirety ng lineup nyo for Smart Omega, yung mag-ulti kayo lahat palabas, yun yung nahihirapan sila. Kasi again, in theory, yung lineup nila, medyo slow DPS kasi ito eh. Oo. For Smart Omega, puro magic. Ang problema, yung glue, hindi nila mapatay. For one, may Radiant Armor and yung reset factor Wow. noong split-split. Huhulihin ngayon si Demon kahit ito yung sinasabi natin kanina with the implosion. Pero makakapag-out siya. Walang damage. Walang damage walang damage dealer dun eh. At maiintindihan natin kung bakit nakalusot dito ang RSG ngayon. Papasok na, nailatag dito yung ultimate habang si Matt. Right! Nilabas na naman yung mini lord. Binabanatan si Matt. Matt ay natunaw sa mga bola na meron si Kosei. Kosei, free hit. Doon sa may bandang tower. In, out. Basagan tower. Out lang din muna si Demon Kite. At doon nagpalakpakan ng Raiders. Dahil nakabasag ang RSG. Men, parang nagmamadali ang RSG Philippines eh. Sabi 4 PM, parang meron silang deadline May eh. deadline, 4 May PM. deadline. 4 PM Mine- kasi MPL 4 na eh. PM, MPL. May next raid pa sila eh. May next raid pa eh. May Sabi next niya, raid bilisan pa eh. natin to. Quest 1 pa lang to. Okay. Oo nga eh. Ito na, second turret na mapapabagsak. Wow, tapos biglang Ang out. linis.
ang lead. That's how you utilize early game lead. Slowly but surely, ito ang gameplay ng Pilipinas. Disiplina lang, objectives, macro gameplay, supremacy. Tore lang naman ang gusto natin, ba't ka maghaharap ng teamfight? Pagkakuha ng tower sa top, out, hintay wave sa mid lane, kinuha na lang yung tower sa mid lane, out, wait tayo ng next lord. Yeah. At medyo nahihirapan sila dito kay Nibor eh. Ramdam niya eh. Oo nga eh. Dominance Ice tapos Radiant Armor. Wala ka namang any hero dito ng Smart Omega na magbo-burst sa kanya instantly. And dahil dun sa ginagawa ni Nibor, nababurn lahat ng mga skills na pwedeng gamitin sana ng Smart Omega sa ibang hero grabe sa si Nibor, RSG. Grabe si Nibor pa. Ay, grabe, sinabunutan si Matt! Sinabunutan si Matt! Sinashampoo! Sinashampoo si Matt dito! Oh, teka lang, masyado makapalang buhok. Out muna tayo. Makapalang buhok eh, makapalang buhok. Tinanggal yung kulay ng buhok. Tinanggal yung Ready. kulay ng buhok ni Matt. Sabi niya, ba't kasi kulay red yan? Gawin nating blue. Grabe, Nibor! Putting on a show sa kanyang first MPL game. West. West. Oh! Pero, Oh! okay, so what? Inang-kill break. Kinrossover ni Ayan Demon Kite. Habang ngayon inabol na si West. At ayun yung punishment na gagawin ni na Demon Kite kay West. Napakabilis. Napatumba si West. Kulang ng isang Smart Omega. Opportunity para sa RSG Philippines na pumunta na kagad doon sa next na Lord. This is a Luminous One. So if ever man na makuha ng RSG to, mas mahihirapan ng Smart Omega if ever. Grabe si Demon Kite, ginamitan ng mathematics. Hindi ko kinaya si Harit. yung ginawa ni Demon Kite. Sabi niyo, ito yung angle, negative 180 tayo. Doon tayo sa kabila. Gulang na yun eh. Ninay Crew, May no? iba na si Demon Kite ngayon. Kasi nga nag-training nga dun sa time capsule. Oo. Nag-iba na nga yung form niya eh. Pero kidding aside I think isa rin sa mga reason dito is bumalik or nagkaroon ng international experience din kasi si Demon Kite eh. Oo So nga. I think isa yun sa mga growth na nagpamalas para sa kanila. May hirapan na talaga yung Smart Omega dito para makabawi. Kasi again, yung team fight nila, ang concept ng team fight nila is may mahuli si Mark and makagamit ng Zaman Force si Harit. Pero yung mga targets nila, hindi rin ganun kadali i-takedown. For one, may mobility na nanggagaling mula kay Demon Kite. Two, si Kusei, hindi mo pwedeng bawaran sa isang team fight kasi masakit masyado yung bola. And three, yung reset na nanggagaling mula kay Light with the Minoan's Fury. Actually, one of the hardest counters against the Harit. Kasi kapag nilapat mo yung Zaman Force, mag-ulti lang siya. Okay, mukhang maglalaban na nga dito. Yon! Yung ginawa na Minoan's Fury. Actually, meron pa ba? Nibor! Si Nibor nasa loob. Pero yung Lord ay bumabanat na ngayon sa base. Power up! Unstoppable na si Light. Living in the moment ng RSG para sa game number 1.